The Kingdom of Jesus Christ brings you Powerline, your daily source of power from on high with Pastor Apollo C. Kibuloy. The beautiful city of Eilat is situated at the intersection of the desert and the sea, at the foot of picturesque mountains. Today, it serves as both a port and vacation destination on the Red Sea. Today, in addition to being a port city, Eilat also serves as a land bridge between Israel and Egypt to the south and Israel and Jordan to the east. From the beautiful city of Eilat, we bring you Pastor Apollo C. Kibuloy in today's special episode of Powerline. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kababayan. Mula po dito sa Eilat, dito po sa Red Sea, border po ng Egypt at ng Israel, at sa akin pong harapan Jordan, ay nihahatid ko sa inyo ang programang ito ng Powerline. Ito po inyong lingkod, Pastor Apollo C. Kibuloy. Binabati ko kayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, mula po dito sa Holy Land, Israel. At nagpapasalamat po tayo na for the first time ay nahawakan ko po ang dagat ng Red Sea na nasa harap ko lang. At nakita ko po na ang dagat na ito ay hindi mapula, kundi tulad din po ng dagat natin sa Pilipinas. At ang dagat na mapula pala ay pangalan lamang. Ngunit napaka-historical po ng dagat na ito sapagkat ito yung dagat na biniyak ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan. Mula po sila sa Ehipto, ang bayan ng Diyos, nung iniligtas sa kamay ni Pharaoh sa Egypt. Dumaan po sila sa dagat na ito, papunta sa lugar na ito, papunta po sa Canaan, yung pong land of Palestine na kinabibilangan ng Samaria, Judea, and Jerusalem. At naririto po tayo upang muli ay ibahagi sa inyo ang isa na namang episode ng programang ito. Tulad ng aking ipinangako
na kahit saan man po ako naroroon, ay hindi ako makakalimot na dadala-dalahin ko ang inyong mga sulat, ang inyong mga prayer requests. At ito po ay aking idadalangin. At ang iba ay sulat ninyo ay daladala ko upang ibahagi saan man po ako naroroong lupalop ng sanlibutan. Ako po ay naririto sa 2 linggong panambahan ng kongregasyon po ng Kingdom of Jesus Christ dito. At nagpapasalamat po tayo na mausbong ang gawain ng Panginoon dito, na kung saan nanggaling po ang mga salita ng Diyos ng ating sinasampalatayanan. Although hindi tinanggap ang ating Panginoon nang siya ay dumating dito sa kanyang sariling bayan, nevertheless, bumalik po tayong muli dito upang sa atin mga kababayan dito at iba pang mga Hudyo o Hentil, ibahagi ang mga salitang ito ng Diyos. Mga kababayan, bago po tayo pumunta sa mga pagtalakay ng mga mensaheng ibibigay at ibabahagi ko sa inyo sa araw na ito, tingnan po natin ang 2 sulat ng katagumpayan na akin pong ibabahagi sa mga anak ng Diyos sa buong kapuluan. Ang una pong sulat ay galing kay Sister Annalisa D. Morehouse ng Tawagan Norte, Labangan, Zamboanga del Sur. Dear Pastor Apollo C. Kibuloy, grace unto you and peace from God our Father and our Lord Jesus Christ. Last week po ay ipinadala ko ang aking tithes para sa Panginoon. Ngunit hindi po nakalipas ang 1 linggo. Buhat noon ay may biyaya na namang dumating sa akin. Hindi ko po inaasahang sa pagbibigay ko na yon ay dodoblihin agad ng Panginoon ang blessing na ibibigay niya sa akin. Naramdaman ko na po ngayon at nasaksihan at napatunayan ang kanyang sinasabi sa Malakay chapter 3 verse 10. Isa po itong miracle na aking ipapatotoo sa aking mga kapwa mananampalataya. Maraming salamat po, Pastor. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory in Christ. Sister Annalisa D. Morehouse, Tawagan Norte, Labangan, Zamboanga del Sur. Salamat sa sulat na yon. At napapansin po ninyo sa mga sulat na tinatanggap natin, karamihan mga covenant partners and members na noon ay hindi pa po nakaranas ng pagpapalang galing sa Diyos. Ngunit ngayon, naranasan nila ang katotohanan ng sinasabi ng Malakias, Kapitulo 3, versikulo 10, na kung atin pong dadalhin ang ating mga ikapo at mga handog sa bahay ng Diyos na walang iba kundi ang kanyang kaharian, ay tunay ang pinangako niyang sinabing, subukan ninyo ako sa bagay na ito. Kundi ba bubuksan ko ang mga dungawan sa langit at bubuhusan ko kayo ng pagpapala na walang silid na kalalagyan. Ito po yung susi upang mabuksan ang pagpapala at mawala ang sumpa sa ating mga buhay. Kaya hinihimok ko po ang lahat na kung kayo ay hindi pa nakaranas ng mga kompletong pagpapala ng Diyos na kanyang ipinangako, tulad ng sinabi niya sa 3 John chapter 1 verse 2, physical, financial, material at spiritual na pagpapala, sumulat po kayo sa address na naka-flash sa inyong screen at kayo ay aking padadalhan ng kompletong impormasyon kung paano maging covenant member ng kanyang mga pagpapala mula ngayon. Kasama kayo ng mga milyong mga anak ng Diyos na nakikipag-isa sa programang ito at sa ministering ito upang makita natin na hindi po sinungaling ang Panginoon. Si Satanas ang sinungaling, hindi ang buhay na Diyos. Kaya sumulat kaagad at hindi po kayo magsisisi sa inyong desisyon na makipag-isa sa covenant ng kanyang pagpapala. Ang pangalawang sulat ay galing po kay Brother Andrew J. Bitangcor ng Barangay San Isidro, Dasmariñas, Cavite. Sinasabi niya, Dear Pastor Apollo C. Kibuloy,
Nagpapasalamat po ako at ang aming pamilya sa natanggap naming kasagutan sa liham na aking ipinadala at sa mga biyaya at himala na aming natanggap. Kasama na dito ang pagpasa ko sa board exam para sa rehistradong Inhinyero Elektrikal o Electrical Engineer. Ngayon, Pastor, ay natanggap na namin ang covenant partnership ng aming buong pamilya at ipinadala na namin ang aming ikapo. Maraming salamat sa ating buhay na Panginoon, Jesus Christ, the name above every name, at patuloy pang lumaganap ang inyong programang Powerline at mahabang buhay sa iyo, Pastor, at patuloy na pagsunod ng milyon-milyong covenant partner sa buong mundo. Lubos na gumagalang, Andrew J. Bitangcor and family ng Dasmariñas, Cavite. Nagpapasalamat po tayo mga kaibigan sa mga sulat na ito na tinatanggap natin bilang sulat katagumpayan sa lahat ng mga pagpapala na ngayon ay nararanasan ng mga milyon-milyong mga anak ng Diyos sa buong sanlibutan, sa Pilipinas lalo na. At nagpapasalamat din po ako na ang Panginoon ay hindi lamang planong pang-espiritual ang kanyang plano, kundi ito ay planong pang-finansyal. Na nakikita ko po ang dagat na mapula sa aking harap, na kung saan ang Panginoon ay gumawa ng isang milagro. Binuksan ang dagat na ito sa pamamagitan ng isang milagro. Ang mga Israelitas pinadaan sa kalagitnaan at sila po ay umabot dito sa kabilang ibayo ng Israel at ngayon sila ay nananahanan na sa lugar na ito na ibinigay ng Diyos sa kanila. Nakikita ko po sa ating mga spiritual Israelites, tinatawag kong spiritual Israelites dahil tayo ay pinalaya po sa espiritu. Although hindi po Hudyo ang mukha natin, pero ang espiritu natin ay Hudyo. Dito po ang tunay na kapanganakan dapat mangyari. Tulad sa sinabi kay Nicodemus isang araw na kailangang siya'y panganak na muli sa tubig at espiritu para makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon, nakikita ko na ang kalayaan ng isang anak ng Diyos ay hindi lamang pala planong pang-espiritual, kundi ito ay plano para sa lahat ng bahagi ng iyong buhay, financial, material, at physical. Nang ibinigay ng Diyos ang kalayaan sa mga Israelites from the Egyptians, pinapasok sila at ibinigay sa kanila ang material na lupa ng Kanaan. At ang Diyos ay nagbigay sa kanila ng provision upang mapatunayan na ang Diyos na tumawag sa kanila ay Diyos na may-ari ng langit at ng lupa. Kaya tunay po na pinagpala ang Israelitas kahit sa physical po na bahagi ng kanilang buhay. Tayo bilang mga spiritual Israelites, inuna ng Panginoon ang atin pong kalayaang espiritual. Ngunit hindi ibig sabihin na ang Panginoon ay tapos na sa pagpapalaya sa atin. Nagpasimula pa lamang po siya, sapagkat sinabi niya sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 33, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga ito ay idaragdag sa inyo. Sa Ingles sinabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, physical, material, financial, will be added unto you. Hindi na po mahirap yung mga bagay na yon. Na ngayon ay pinaghihirapan ng tao. Pinaghihirapan niyang hanapin dahil siya ay napailalim sa sumpa. Ngayon, hinahanap niya ito upang mabuhay siya sa physical na sanlibutan at mabuhay niya ang kanyang physical na kalagayan. Hinahanap niya ng buong pawis niya, buong pagsisikap, pawis, dugo, lahat. Ngunit tila baga ang mga pagpapalang ito ay napakalayo. Bakit po? Sapagkat ang tao ay nananahan sa sumpa. Ngunit para sa ating mga anak ng Diyos,
ibinigay na po ang formula kung paano natin makita ang mga bagay na ito na hindi paghihirapan sa ating mga buhay. Ito ay idaragdag na lang. Ano po ang sinabi niya? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kaya ito pong mga pagpapalang financial, material at physical ay para sa mga nakapaghanap na ng kaharian ng Diyos. Para po doon sa mga nakakita na sa kaharian ng Diyos. Ngayon, marahil ang katanungan ninyo ay paanong makita ang kaharian ng Diyos. Biro po ninyo, mga Israelitas mula sa Ehipto. Ito po ang border ng Ehipto sa gawing ito. Ang Red Sea, nahahawakan po natin kahit ilang hakbang lang, pupuntahan natin. Tapos, papunta silang Canaan. Napakalapit mo niyan, mga 6 na oras mula sa lugar na ito, papunta po doon sa Jerusalem, mga 6 na oras tatahakin ng bus yan. So kung lalakarin po yan, ay hindi po tatagal ng 2 linggo. Matagal na po ang 1 buwan, dire-diretsong lakad, nasa Canaan ka na. Ngunit bakit lumakad sila ng 40 taon? Hindi po nila nakita ang direksyon noong Canaan na sinasabi ng Diyos na ipinangako sa kanila. Sapagkat hindi po sila marunong sumunod sa mga kalooban ng Diyos. Hindi nila nakita na ang tumawag sa kanila ay Diyos na may mga pangako na kailangang sundin upang makapasok sa kanyang pamahalaan at sa kanyang paghahari. Ito po mga kaibigan ang dahilan kung bakit parang bulag silang lumalakad sa disyerto at hindi nila makita-kitang daan. Ganon din ang mga tao ngayon sa buong sanlibutan. Parang bulag na paikot-ikot sa disyerto ng makasalanang sanlibutan na hinahanap ang mga material na bagay. Ngunit ito ay napaka wild. Hindi po natin mahawakan. Napaka dulas na parang isdang hinahabol-habol natin na hindi po natin madakip-dakip. Yan po ang pagpapaikot-ikot natin sapagkat hindi po natin nakita ang direksyon ng kaharian ng Diyos. Ngayon, ang katanungan marahil, paano nating makikita ang kaharian ng Diyos na sinabi sa Matthew 6:33 nga, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos. Ang Panginoon po ang siyang ating pangunahing guide. Kaya pinapunta siya rito ng Ama upang maging isang guide, upang matuntunan natin ang daang patungo sa kanyang kaharian. Ano pong sinabi niya? Sabi niya, magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay malapit na. So, malapit na. Ang ibig sabihin, hindi ka na malayo. Ano pong una mong gagawin? Ang pagsisisi. Maraming hindi nakakaunawa sa mga katagang yan. Bakit dapat magsisi ang tao? Ano pong ibig sabihin talaga ng pagsisisi? Alam po ba ninyo na ang pagsisisi ay pagsuko? Ano ang isusuko? Isusuko mo ang iyong namanang espiritu. Hindi mo kasalanan yan, kasalanan ng unang magulang natin. Minana lang natin. So isusuko mo ang minana mong espiritong yan. Dahil yan ay espiritu ng kasalanan, ng pagsuway. Pag isinuko mo yan, ibig sabihin ikaw ay nakapagsisi. Pagka sinuko mo yan, ano po ang iyong gagawin? Hindi basta't isusuko mo lang. Kailangan ikaw ay tumingin sa isang bagong espiritu na maibibigay sa iyo. At maibibigay sa iyo yan pagka pinangakuan mo ang Ama at sinabing, mula ngayon, ang iyo ng kalooban, ito ng mga salita niya, ang iyong susundin. When you do that, kung gagawin mo yan, kung paano nagmilagro ang Panginoon sa Red Sea, na biniyak niya ito at nagkaroon ng daan upang makatawid ang mga Israelitas, magkakaroon din ng isang milagro ang buhay mo ngayon, na ang kapangyarihan ng Diyos ay papasok sa iyo. At sinabi ng Juan, Kapitulo 1:12, to them that receive Him, to them gave He power. He gave power to Moses nung ibinaba niya ang kanyang tungkod, nabiyak ang dagat na ito. Ngayon, pagka ikaw ay tumanggap, nagsisi, nangako, ang Diyos bibigyan kang kapangyarihan na mabiyak ang espiritong masama sa iyo. Tapos makakatawid ka
at bibigyan ka ng isang bagong daang tutungtungan. Yan ang bagong espiritu ng pagsusunod sa buhay mo. Pag yung bagong espiritu nakapasok na sa iyo, natupad mo ng Juan 3:5, nagkaroon ka na ng isang bagong espiritong naipanganak, ikaw ay nakapasok na sa karya ng Diyos o sa kanyang paghahari na magpapasimula sa iyong puso. Bakit di mo gawin ngayon yan, anak ng Diyos? Upang ang milagro makita mo at magsimula ka ng lumakad sa kanyang pagpapala. Ang lahat ng bagay na ito na hinahanap mo, hindi mo nahahanapin, idaragdag na lang sa iyo. Unahin mo ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Ngayon, naririto ng panahong yan. Mga kaibigan at mga kababayan, sumulat kayo sa address na naka-flash sa inyong screen para po sa karagdagang impormasyon kung paanong ito ay mangyayari na sa inyong mga buhay. Bago po tayo tuluyang magtapos sa ating episode ngayon, tunghayan natin ang mensahe ng ating Power Thought. Sinasabi po sa ating Power Thought, when man works, man works. When man prays, God works. Sa ating sariling salita, kapag ang tao'y gumagawa, siya ang gumagawa. Kung ang tao'y nananalangin, ang Panginoon ang gumagawa. Sa mga salitang yan, iwan ko kayo sa kamay ng ating buhay na Diyos. Ilapat po inyong mga kamay sa inyong mga TV sets para sa ating miracle and healing time. Anak ng Diyos, ang pagpapala ng buhay na Ama ay pasa sa iyo. Igagawad ng Diyos sa iyo ang kanyang mga pagpapalang espiritual, pisikal at material. Mananagumpay ka sa iyong lahat ng gagawin mula sa araw na ito. Saan ka man patutungo, pangungunahan ka ng ating buhay na Diyos. Mula po dito sa Eilat, sa Red Sea, inihahatid ko sa inyo ang isang Hebreong pagbati. Shalom, Baruch Hashem, Lehit Rahot. Cares for you in a way that nobody else.
it's so easy to love Him. He's got a heart full of love, and it's so easy to love Him. עוד מזיב השדה שעזבנו אז, עוד הארץ נושאת יבולה, ועוד יפים הם הלילות בכנען, טרם השמש עולה. עוד רכבת חוצה שם פרדס ירוק, חסידה עוד נוגעת מעל, ועוד ניסה וגם אחורה ההיא עם ההי, שירה הממלא ליבי לעולם. לי 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 וגם האורה ההיא עם ההי, קולה עוד עולה, קולה לא נדם. וגם האורה ההיא עם ההי, שירה ממלא ליבי לעולם. עוד מזיב השדה שעזבנו אז, עוד הארץ נושאת יבולה, ועוד יפים הם הלילות בכנען, טרם השמש עולה. וגם ההורה ההיא עם ההי, קולה עוד עולה, קולה לא נדם. וגם ההורה ההיא עם ההי, שירה ממלא ליבי לעולם. לי 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 la 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 hola. For more information on Powerline, email us at pl@kingdomofjesuschrist.org or visit our website at www.kingdomofjesuschrist.org. Tune in again next time for another inspiring episode of Powerline.